Hello guys, kamusta? After spending 1 week dun sa British Columbia, balik na ulit kami dito sa Alberta. So, meron pa kaming another 1.5 week na bakasyon. So, ngayon, naisip ko naman mag-camping dito sa may Banff. So, tutur namin kayo. Let's go! Sa camping trip namin na to, hindi lang kami naghahanap ng magandang tanawin. Hinahanap din namin yung mga simpleng sandaling magkakasama kaming tumawa, nagkukwentuhan, higit sa lahat yun bang gumagawa kayo ng bagong memories. Minsan kasi sa buhay, kailangan lang nating huminto sandali, huminga, at magbigay ng oras para sa mga taong mahal natin. So, nandito na kami sa Tunnel Mountain sa Village 1. So, mag-check-in na kami dito sa may gate. Lapit lang, no? Parang saglit lang. Dito na agad tayo. Maaga pa naman eh. Hi there. Hello. How are you today? I'm good, how are you? We have a reservation H44. H44. Have you ever camped with us before? Yeah. Perfect. Remember our biggest rule. Yeah. What is it? Put your food inside the the car. Perfect. Don't put it in the tent. Yeah, exactly. Or Yeah. anything scented. What was the name? JOLO, Jolo. Perfect. We're under extreme fire warning right now, so we just ask if you have a fire. Make sure it's really small. Keep Okay. a thing of water next to it at all times, and when you put it out, lots of water stirred up, lots more water. Make sure it's fully out, full to the touch. Okay, sure. We've been finding a lot of fires that aren't completely out. And Okay. It's been very smoky, so it's Oh, okay, yeah, sure. besides that, all the rules are back on here for you to go over. It is your responsibility to do so. Okay. Your trailer is not suitable to store anything scented either. Oh yeah, okay, sure. We'll put it inside the car. Perfect. That stays on your dashboard. Check Yeah. out times 11 a.m. on your final day. Pop it in the mailbox when you go to leave. So Okay, you know you're sure. done. Perfect. Thank you. Thank you. So, pupunta na tayo ng campsite. Anong Campsite number natin? H44. H44. So, A, B. Last time dito tayo sa B. H44. Mamaya tayo kukuha ng Meron ng ditong kahoy. amphitheater. Yeah. Dito yung firewood, oh. May napasok ding bus. Oh, may yan dito. Papuntang Banff. So, C, dito tayo sa D. Okay. Mukhang maganda naman ang ano dito kasi nakaharap siya sa may Tunnel Mountain. Yan. Maganda yung view niya. Babalik tayo para kumuha ng wood. Nandun yung kuhanan sa may, sa may malapit sa B.
Anli kahoy. Pili lang tayo ng medyo maliit para Hindi ka na magsibak. masyadong ano na. Saka hindi ka na magsisibak. Para hindi na tayo magsibak. Pero naman tayong dalang palakol. Pero syempre, kung meron kung maliliit lang naman, hindi na tayo magsisibak. Kaya nga damihan na natin. Pero pwede naman tayong bumalik. Pwede naman bumalik. Bumalik na lang tayo. Parang ano lang parang buffet. Pwede kang bumalik anytime. Ang dami, no? Ito nga, maganda nga dito. Kaganda, hindi ka nabibili ng ano. Kaya nga. Kasi malaking bagay din kaya yung malibre ka sa wood. Sayang din Ang ang mahal ng wood ngayon. Kaya nga parang magkano sa 13 yata? 13 or May ganun. May 12 sa ano? Sa mabibilhan. bundle, sa bibilhan. Tapos ang onti pa nun. Mabibitin ka sa ano? Sa pagsisiga. Eh dito, kahit matagal, ano. Ito sulit na siya, ang dami mo. Pero at least kahit na ano ngayon, 'di ba kasi ang naka-high risk ang Wala namang fire ban, pero yun nga, kailangan watch out sa pagsisiga. Dapat nabantayan. Kasi marami daw yung yung hindi talaga totally pinapatay yung yung apoy, apoy. Dahil yun nagiging cause ng fire. fire. Dapat maging responsible. Be responsible. Maganda tong nakuha naming site. Malapit siya sa sa washroom, tsaka shower. Tsaka isa pa merong dito, yung food lockers. Yan. So since bear country to, nilagyan nila ng mga food lockers. Kasi bawal yung mga food sa loob ng tent. Kasi nga may incidents dito na pinasok ng bear yung tent. So yun, for safety purposes. Meron mga dito, mga food lockers. So menu natin for tonight, inihaw na Adidas, tsaka itong bituka, isaw. Tsaka yung tenga. Sarap nito. Ihanda ang pang maintenance. Sarap. Last batch. So kompleto na ngayon. Meron tayong isda, meron tayong baboy, tsaka meron tayong manok. Tsaka meron ding gulay. Para ba? So syempre, hindi mawawala yung rice. Yan. Kain tayo. Mukbang. So ayan, ito. Ito yung ulam namin ngayong gabi. Punan namin. Anong oras na ba? Nagka-8 na pala. So kain tayo. Sarap. Ayaw mo talaga magkanin. Sarap. Malutong yung malutong yung tenga. Sarap. Buti mo yan. Nung pag-uwi pa yan. Nung Friday.
So, isang linggo kami rito. Pangalawang araw pa lang namin ngayon. Bali, hindi naman actually namin maubos to sa dami nito. So, meron pa kaming bukas. Sakto. Mag-hike kami bukas. So, pagkatapos ng hike, siguradong gutom. Kaya, kain ulit. Sayang yung height. Nag-burn ka ng calories tapos pagkatapos ng hike, ulit, recharge. Magandang pupuntahan namin actually, siya yung popular hike siya dito sa may Lake Louise, yung sa may ano ba yun, mami? Sa may tea house near Lake Lake Agnes, yun, maganda roon. Siya, family friendly, pero actually hindi pa kami nakakapunta roon. Ilang beses na kami napunta ng Lake Louise pero hindi pa kami nakapag-hike dun sa Lake Agnes. So, first time namin mag-hike bukas. Medyo maaga kasi medyo mahirap na yung doon, yung parking. Kaya namin, tawag dito, kailangan namin igahan para makakuha kami ng spot. Nga pala, balak din namin pumunta bukas ng Moraine kasi ang tagal na rin namin hindi nakabalik doon eh. 7 years. 7 na ba? 19? Oo nga, 7 years na nga. Kasi dati, anytime, pwede kang, nakapunta kami doon anytime. With kumbaga yung personal vehicle. Pero ngayon, since I think 2020, ganun, kinlose na nila yung After pandemic. after pandemic, I think kinlose na nila yung yung daan papunta doon sa may Moraine. Na lang, kailangan mong mag-shuttle, mag-book ng shuttle, which is sa amin medyo parang nakapanibago kasi dati kahit anong oras punta ka lang doon, yun lang. Ngayon, kailangan namin makipag-unahan doon sa booking ng shuttle. Ganun. Anyway, medyo mahal. Hindi pala, ito kasing campground na to, wala siyang kuryente. Kaya yung iba, kami nagdadala kami ng mga battery pack, yung iba nagdadala sila ng generator. Pero okay lang naman kasi yung battery pack naman namin hindi pa rin naubos yung battery. Ilaw-ilaw ng charge ng mga phones. Alam mo ba kung anong pinakamagandang parte ng camping? Hindi lang yung lugar, kundi yung taong kasama mo. Habang nakaupo tayo sa tabi ng campfire, napapaisip ako sa buhay natin bilang mag-asawa. Marami na tayong pinagdaanan. May saya, may pagsubok, pero lagi nating pinipiling magkasama. Parang apoy. Minsan mahina, minsan malakas. Pero basta inaalagaan, patuloy na nagliliyab. Sa huli, hindi naman kailangan ng maraming bagay para maging masaya, di ba? Basta ikaw ang kasama ko, sapat na. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Kumukuha ng basura, tingin niyo, galing. First sighting namin dito. Yan, may malaking usa dito. Ang laki. Yan. Actually, marami yan dito. Paikot-ikot lang sila dito sa may campground. Maliit pa actually ito. Meron pang mas malaki dito. Yan.
nga lang, tapos na yung 1 linggo namin dito. 1 week din kami nag-camping dito. So, bukas, babalik na kami ng Calgary. Yan. Parang saglit-saglit nga lang. Hindi mo talaga namamalaya ng oras pag nasa campsite. Yan. Ang bilis din ng oras. Ang ganda rito. Kung pwede pa nga lang sana mag-extend. Ayan. Ay, nako. Pero at least nakapagpahinga kami ng 1 linggo. Nakapag-relax, nakapag-recharge. Kapag natapos ang isang magandang paglalakbay, ano kayang pinakamahirap iwan? Ang lugar o ang memories? Isang buong linggo kami nag-camping dito sa Banff at bawat araw may bagong tanawin, bagong kwento at bagong alaala. Pero higit sa ganda ng bundok at kalikasan, mas naging espesyal ang trip na to dahil kasama ko ang aking asawa. Minsan hindi natin kailangan ng mamahaling bakasyon para maging masaya, di ba? Kailangan lang natin ng oras para magkasama, magkwentuhan, tumawa, at makalimot muna sa pagod ng araw-araw na buhay. Ngayon, uwi na kami, pero hindi namin iiwan ang mga alaala. Ang biyahe ay natatapos, pero ang mga alaala ay habang buhay nating dala. At sa bawat paglalakbay, ang pinakamagandang tanawin ay yung kasama ang taong mahal mo. Kain tayo. So nandito kami ngayon sa may bukana ng Kananaskis. Quick stop lang. So sadly, yung 1 week naming camping trip comes to an end. Medyo bitin pa nga, pero very productive naman yung 1 week kasi ang dami naming napuntahan. So na-explore namin yung Banff. Nakapunta na rin kami na-explore namin yung Lake Louise at saka nakapag hike. So ilang trails din yung na-hike namin. So very productive naman. Anyway, meron pa naman kaming mga natitirang camping trip before ng fall. So sana abangan nyo.